us His Son, who yielded His life in atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nandito sa ating prayer covenant at patuloy po tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron tayong ganitong gawain na kung saan tayo ay mapaalalahanan ng panibagong salita ng Diyos at panibagong tinapay ng buhay, na kung saan sa napakaraming pangyayaring pagsubok sa ating buhay ay andirito tayo nagpapalakasan at sama-samang nagpapatatag ng ating pananampalataya na huwag tayong matinag, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Kaya salamat sa St. Paul United Methodist Church sa pangunguna ng ating ministerial team at sa mga ginagamit ng Panginoon daily, no? Kaya nga mga kapatid, napakaganda ng ating text, no, sa oras na ito sa Hebrew 10, at hayaan niyo pong basahin ko sa inyo 10, Hebrew 10, 11 to 18. At ito po ang sinasabi, ang salita ng Diyos. Naglilingkod ang mga pari araw-araw at paulit-ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman nakakapagpaalis ng kasalanan. Ngunit si Kristo minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan, at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos ito, umupo siya sa kanan ng Diyos, at hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Kaya sa pamamagitan lang ng mga minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat sinabi niya, ganito ang bagong kasunduan ng gagawin ko sa kanila sa darating na panahon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Dagdag pa niya, tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. At dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. Kaya po tayo po ay pagpalain sa pagbasa ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan ngayon. At tayo po muna ay panandaliang manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa umagang ito, at kami po ay muli mapaalalahanan ng panibagong salita ng buhay. At sa oras na ito, Panginoon, maaga kaming gumising upang pagsalusaluhan, Panginoon, ang iyong kabutihan, kung papaano niyo po, Panginoon, ibinigay ang inyong bugtong na anak upang tubusin ang aming mga kasalanan. Isang paalala, Panginoon, na kung saan kayo ay tunay at tapat na Diyos sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, samahan niyo po kami na nawa ang aming pag-aaralan ay ikaw ang makita, at sumaamin ka nawa, Panginoon. Hindi namin kaya kung wala kayo sa amin. Sa napakaraming pagsubok ng aming buhay, ikaw ang aming Diyos na siyang nagbibigay ng aming kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Mga kapatid, ipinapakita lang po dito ang tunay na sakripisyo ng ating mahal na Panginoon, na hindi na muling kaya pang ulitin kahit sino man ang pagbigay ng buhay ng ating mahal na Panginoon sa cross ng Kalbaryo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, ang aral na gustong ipakita sa atin ng Panginoon ngayon ay walang humpay na pasasalamat. Walang humpay na pagiging grateful sa ating buhay. Tayo man ay dumaranas ng napakaraming pagsubok, tayo man ay dumaranas ng sakit, kapighatian, depression, financial problem, ang gusto ng Panginoon makita natin yung kabutihan na ginawa niya sa atin sa kabila ng ating mga karumihan, sa kabila ng ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid,
Sabi dito, Jesus' sacrifice is sufficient for all time. Mga kapatid, huwag natin hayaan na masayang ang pagsasakripisyo ng ating Panginoon. No? Ang pagsasakripisyo ng Panginoon ay minsan lamang at ito ay habang buhay nating dadalhin. Kaya nga bilang isang Kristiyano na nakakakilala sa Panginoon, napakapalad natin at sa oras na ito ay pinapaalalahanan tayo na ang pagsasacrifice ng ating mahal na Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ating maranasan, ating matikman, ating maramdaman kung papaano mamuhay ng kasama ang ating mahal na Panginoon. At patuloy na mamuhay na wag tayong gumawa ng mga mali. No? Kaya nga mga kapatid, habang tayo ay nagpapasalamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, parati nating tatandaan na ang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon ay sufficient sa lahat ng oras. Second, we are forgiven and cleansed once for all. No, tayo ay nilinis na ng Panginoon, no? Mga kapatid, wala talaga tayong ibang dapat gawin kundi magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. And our salvation is secure in Him. Naniniwala tayo na bilang isang Kristiyano, tayo ay niligtas ng ating mahal na Panginoon by grace, but through faith, no? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya and repentance. Kaya nga mga kapatid, habang tayo ay namumuhay sa panibagong araw na ibinigay ng Diyos, tayo ay maging mapasalamatin, tayo ay patuloy na magbigay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sikapin natin na ang ating pananampalataya ay gising, mainit at nag-aalab para sa ating mahal na Panginoon. At patuloy tayong humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon sa ating mga pagkakamali sa bawat oras ng ating buhay. Dahil ito once and for all, no? Once and for all, we are forgiven and cleansed. Be grateful dahil tayo ay cleansed na ng Panginoon, and be grateful dahil tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa paglinis sa aming buhay. Sa kabila ng aming karumihan, Ikaw ang aming Diyos na siyang nagpatotoo ng kabutihan at mananaig ang kabutihan sa mundong ito, Panginoon. Lord, through online, through daily prayer meeting, through this our online live, gamitin niyo ito, Panginoon, maging daluyan ng pagpapaalala sa amin na kami ay wala kung hindi dahil sa inyo. Kami ay marumi kundi dahil sa inyo. Wala kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi magpakumbaba, magpasalamat, manampalataya at patuloy na ibigay ang nararapat na para sa inyo at humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang aming Diyos. Salamat, Lord, dahil nagpakilala ka sa amin.